Makaigan sa mga kakagising lang po. Kaninang 4:41 AM po, umandar ng andas ang Poong Jesus Nazareno. Mas maaga yan mula po sa Quirino Grandstand. At ang ilan po sa talagang obserbasyon ng marami, mas maayos po ngayon ang traslasyon. Walang siksikan, walang tulakan. Dahil muli, paalala po ng ating mga otoridad, ng Quiapo Church, ng ating PNP MMDA, bawal po ang umakyat sa undas. Samantala pong nagdulot ng kalituhan din sa mga Hijos del Nazareno at mga deboto ang hindi pagsasara ng bahagi ng tatabi niyo sa mga motorista. At may unang balita si Jonathan Andal. So Jonathan, ano ang sitwasyon ngayon dyan? Babalikan po natin si Jonathan Andal at baka ito magdulot ng pagtigil muna ng traslasyon. Andiyan na. Balikan natin Jonathan Andal. Kamusta na dyan? Nagkaroon daw ng kalituhan doon ng Hijos dahil hindi yata nasarhan ang bahaging yan para po sa mga motorista. Delikado po yan. Jonathan? May problema po dito sa may traffic kasi ito pong ruta ng traslasyon sa may Taft Avenue ay bukas sa mga motorista. So nagtataka po ngayon yung mga Hijos ay kung bakit daw hindi isinara itong bahagi ng Taft Avenue sa may tapat ng National Museum. Kaya makikita po ninyo sa aming video, meron po diyang mga mabigat na po yung daloy ng trapiko dito sa may Taft Avenue. Kanto po ito ng Finance Road tapat ng National Museum. So last year daw ang sabi ng mga Hijos sa akin, sarado itong parte na to ng Taft Avenue, sarado sa mga motorista. Pero ngayon, nagtataka sila bakit bukas. Tinanong nila yung mga taga MTPB at sabi daw sa kanila ng taga MTPB ay pulis dapat o yung Manila District Traffic Unit yung nagsara nung kalsada dito sa may Taft Avenue. So hanggang ngayon po, kung payo natin sa mga motorista, iwasan nyo po itong parte ng Taft Avenue na may tapat ng National Museum dahil sobrang bagal ng daloy ng trapiko. Nagbibigayan po rito yung mga deboto at yung mga sasakyan. So papatigilin muna yung traffic, dadaan yung mga deboto, tapos patitigilin yung mga deboto, tsaka naman dadaan yung mga sasakyan dito sa may Taft Avenue. Yung ulo po, yung pinakauna ng prosesyon ay lagpas na dito sa may TUP, lagpas na dito sa may pwesto namin sa National Museum. Yung munang latest mula rito sa National Museum. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Kaloy, din. Thank you, Igan. Yes, Igan, ang dami talagang deboto dyan sa hindi nadaanan Sa ng Manila ating ngayon, oo. oo. At kapag ganyang dagsa po ang tao, safety first, syempre. Safety first always, di ba? Ito nga at may ilang safety tips, si Ivan, sa mga pwedeng gawin para manatiling ligtas sa mga ganitong sitwasyon. Ivan, good morning! Kaloy, good morning. Ang mga ganitong napakalalaking pagtitipon ng maraming tao, laging kaakibat niyan ang banta na may mga masaktan, may mga maipit, magkaroon ng panic, wag naman sana at magka-stampede. Kaya magandang balita po na ang nangyari kanina, yung pagsisimula ng traslasyon, ay naging maayos. Pero siyempre maganda pa rin pong pag-usapan tulad ng nabanggitin nyo, safety first. Kaya ngayong umaga makakausap po natin, Ginoong Martin Aguda, isang Certified Emergency Manager, para pag-usapan po itong ganitong mga sitwasyon na napakaraming tao. Please join me, sir. Good morning. Hi, morning. Thank you. Nakita natin, naging maayos yung pagsisimula ng traslasyon. Pero siyempre, binabantayan pa rin natin dahil habang umuusad ang oras, sir, dadami pa yung mga tao dyan. May mga nagpupumilit pa nga sumampa. At pag-usapan po natin yung crowd movement. Ito hong paggalaw ng mga tao dito, hindi pangkaraniwang dami ito. Pero please tell us, ano ho bang mga dapat bantayan dito at ano ho ba yung mga klase ng crowd movement? Ang challenge kasi sa isang stampede o yung mga crowd disasters natin, two major factors. Yung dami ng tao, yung sheer magnitude ng tao, ang tawag doon yung density natin. So pag umabot kasi ng mga 7 persons pataas yan, delikado yan. Ang tao parang aagos na lang ng kusa. At yan, nakikita natin yan dito sa crowd ng traslasyon. Pangalawa, yung movement na sinasabi natin, usually, ayaw natin ng unnecessary movement. Yung movement na yan, yung isang klase, yung craze, ibig sabihin may pinagkakaguluhan, medyo tight na yung crowd, posible magkaroon ng problema, posible magkaroon ng stampede. However, dito sa nakikita natin na traslasyon,
yung grace movement nila na towards the andas, ang movement ng mga mamamasan, expected kasi nila yan eh. Right. Tight na yung crowd at merong movement na medyo challenging talaga. Pero eto, parang meron silang tinatawag na choreography. Oo. Meron, pag napapanood lang natin, parang feeling natin, parang kaguluhan lang talaga. Pero actually, meron silang choreography na sinusunod. May mga Alon. commands. Makikita natin talaga literal Oo. na parang umaalon yung mga Oo. tao. Oo. Yung isang movement naman is sa isang crowd disaster, yung pulasan, yung panic. Pag Okay. nagkaroon ng isang emergency, ang tendency naman ng tao is to go away from the threat. At yan ang ayaw natin At mangyari. ayaw natin mangyari yan, syempre. May mga tips ba kayo sa mga, of course, nandiyan na sila, no? Pero baka maybe in the future o baka yung mga papunta pa lang, ano ho kaya yung mga tips na maibibigay ninyo para masiguro yung kaligtasan nila sa pag-participate sa ganito aktibidad? Well, this is a religious activity. Pero ito rin ay isang physical activity. Natandaan natin na may balyahan, na medyo challenging din talaga physically. So siguro dapat i-condition natin, hindi lang yung ang ating pagiging may panata tayo, pero yung ating katawan. Yes, Ready yes. dapat, Nako. physically ready yung ating pangatawan. Hindi nyo natatanong, Sir Martin, naranasan ko yan in 2013. Talagang kakaibang physical challenge, even for someone na medyo reasonably fit and healthy. Anyway, baka may pwede ho kayong ma-demonstrate sa ganyan, makikilaho ka sa isang ganyang klase aktibidad, paano mo mapoprotektahan ang sarili mo? Well, pag tayo ay naipit na sa isang crowd, no, para ang kadalasan kasi hindi tayo makahinga dahil nagkakaroon ng compressive asphyxia. Nawawalan ka ng hangin, hindi ka makahinga. So para maproteksyonan natin yung torso natin, we can do the boxer's pose, no? Boxer's pose. So, ayan, pinapakita po natin yan. Ayan. So, para meron tayong spasyo doon sa isang tao at meron tayong space para tayo ay makahinga, no? Oo. Kasi kadalasan init ng araw, nahirapan tayong huminga pagka tayo ay nako-compress na doon against the body of another person. Oo. Okay. So actually, kapag ikaw ay na-trample or pumailalim na, kung sakali, on the worst case scenario. Nangyari na nga, yung nagka-stampede na o naiipit ka na, how do you get out of that tight situation, literally tight situation? Kung kaya nating makatayo as soon as possible na wala pa masyadong tao, pero kapag nagtatakbuhan na ang tao, ang worst na mangyari sa atin is matapakan tayo if we lie flat, no? So ang gagawin natin, palakihin natin yung katawan natin, do the fetal position. Fetal position. Paano? Ayan, yan. yan. Yung nakikita niyo po sa screen niyo, yan yung fetal At position. proteksyonan natin ang ating ulo. Ulo. Para just in case, magtakbuhan yan, at least may protektado tayo, no? Compared na naka-flat lang tayo, na maaring ma-run over talaga tayo. Kasi pag ganyan, ano ba yung mga risk na ganyan? Ano usually mga injuries na mga nabibiktima sa mga stampede? Well, ang isa dyan, yung sinabi ko nga, yung compressive asphyxia, dahil naiipit, hindi makahinga. Asphyxia, para kasi nakal. Pag nawalan ka ng oxygen, Okay. you become unconscious. No? Pangalawa, pagka sa isang stampede, marami kang multiple musculoskeletal injuries. Bali sa katawan, sugat. Right. At sa traslasyon, ang mga deboto natin nakapaa. No? So isa rin sa mga injuries na nakikita natin yan dito sa ating traslasyon. Sa mga event managers, sa mga authorities, ano ho kaya yung pwede rin nating maibahagi sa kanila in managing situations or activities like this? Paano ho kaya pinaka magiging ligtas? Well, ang napaka-importante rin, ma-predict natin yung dami ng crowd. Kasi napaka-importante sa crowd management, yung space, yung spasyo na tinatawag. Right. Dahil pag ito ay napuno, more than the prescribed capacity, diyan po nagsa-start ang problema. Aha. Pangalawa, dapat alam ng mga organizers, yung activities talaga. Naiintindihan nila ano ba yung activities para makater nila yung crowd management plan. Okay. No? Based doon sa mga aktibidades ng isang event. Alright. Sir Martin, maraming salamat sa mga tips na ibinigay ninyo sa amin. Mga kapuso, ang kaligtasan po ng bawat isa sa atin ay hindi natin pwedeng iasa lang sa mga otoridad at nasa sa atin pa rin po yan. Paghandaan natin ito ng maigi at alamin kung paano natin masesecure, gawing ligtas ang ating mga sarili. Yes, Ate Sue at Iga, nagpapatuloy nga po yung Fiesta Mass dito sa Quiapo Church. At gaya ng binabanggit natin, no, iisa lamang yung entrance na pwedeng pasukan ng mga deboto na gustong magsimba dito sa Quiapo Church. Ito po yung kalsada na Villalobos Street. Diyan lang po pwedeng pumasok ang mga deboto na nais magsimba. At doon po ay talagang
makikita natin kung gaano kahigpit nga po yung seguridad na ipinatutupad. Katunayan, dumaan din po tayo doon at kailangan nating dumaan sa tinatawag na mobile scan trailer at walk-through metal detector. At kinakailangan po yan para lahat ng mga gamit po natin ay ma-inspeksyon, parang dadaan sa x-ray po yan para masiguro kung meron bang mga ipinagbabawal na mga gamit na nais ipuslit yung ilang mga deboto o di kaya hindi naman talaga nais ipuslit pero naiwan doon sa kanilang mga bag at bawal po na dalhin dito sa loob. So kino-confiscate po. Nakita natin kanina yung mga ilang kino-confiscate, mga gunting, mga patalim, tsaka ang pinakamarami na nakumpiska ay mga lighter, no? At gaya nga ng pinapakita natin sa ngayon sa aking likuran, talagang punong-puno ng mga deboto habang umuusad ang oras, tuloy-tuloy po yung pagdating ng mga deboto. Bukod po dun sa simbahan na talagang puno na ng mga deboto, napakarami pa rin pong mga deboto dito sa labas sa may Plaza Miranda na naghihintay naman sa susunod na misa para sila naman po yung papasok sa loob ng simbahan. At gaya na rin ang binanggit natin kanina, hindi po lahat ng mga deboto ay sumasama sa traslasyon. Gaya po ng mga pumupunta rito sa Quiapo Church, nagsisimba na lang po sila, pero hindi po nababawasan yung kanilang pananampalataya kahit na hindi sila sumama sa mismong traslasyon. At kabahagi nga po or isa sa mga debotong ito na hindi na sumasama sa traslasyon pero talagang masidhi pa rin ang kanilang pananampalataya ay si Nanay Flora Soriano, 70 years old po siya. Nanay, magandang umaga po sa inyo. Salamat po. Magandang umaga po. Happy Fiesta po Nay, gusto ko lang po tanong, kayo po ay 70 years old na, gano'n na po kayo katagal na deboto at talagang mananampalataya ng Poong Jesus Nazareno at bakit po kayo nagsimulang manampalataya sa Kanya at maging deboto niya? 18 years na po akong deboto ni Senyor. Hindi pa po ako nagkaanak, ay deboto na po ako. Ngayon nung nagkaanak po ako ng 17 years, nagkaroon po akong isang anak na may sakit na congenital heart. Congenital heart disease. Wala na po siyang gamot kundi uoperahin. Okay. May isang doktor po na hiningi na lang siya para ipa-opera sa Amerika. Pero Opo. hindi po ako pumayag. Opo. Ginawa ko, lumapit ako kay Senyor Nazareno. Alright. So lalong sumidhi pa po Opo. yung inyong pagdarasal Opo. ng mga panahong yon. Ang- Tinaningan po ba yung anak ninyo? Opo, Ano opo. pong ilang taon daw 22 po? years po. 22 years. Opo. So, pero idinaan nyo na lang po lahat sa Poong Jesus Nazareno. Opo, nilakad ko po yun ng paluhod magmula dyan sa pinto ni Senyor hanggang sa altar. Mhm. Ngayon, sa awa at tulong ni Senyor, 50 years na po siya. Oh my God, 50 years old na po Na po siya, siya, opo. at buhay na buhay, Opo, opo. maayos po ang kanyang Opo, kalusugan. opo. Oo, kahit po umabot na sa ganung edad ang inyo pong anak, bakit niyo pa po pinagpapatuloy ang inyong pananampalataya at pagiging deboto ng Poong Nazareno? Kasi para sa akin, yung buhay ko at buhay ng pamilya ko, binigay ko na po lahat kay Senyor. Kasi lahat po ng hiling ko, binigay niya sa akin. Mahirap man po kami sa buhay, pero alam ko na yung lahat na hiniling ko sa kanya, nakamit ko. At bilang pasasalamat Opo. naman po, bukod sa laging pagpunta rito sa Quiapo, ano pa po yung mga inaaalay nyo naman po sa Poon para bilang pasasalamat din sa kanya? Magsilbi po sa kanya hanggang sa huling hininga ko. Meron din po ba kayong mensahe na gustong iparating sa iba pang mga deboto Opo. at yung mga hindi Opo. masyadong deboto pero nag-iisip? Opo, sa mga katulad kong deboto na medyo malabnaw pa sa puso nila, huwag po kayong mag-alala. Lagay nyo lang po sa puso ninyo ang taimtim na panalangin. Ibibigay po sa inyo ang lahat ng gusto nyong hiling ng Amang Nazareno. Maraming salamat po at Salamat kami po. po ay bumabati rin sa inyo dahil napakaganda ng kwento, very inspiring ng kwento na ibinahagi niyo po sa amin. Kahit tinaningan ng 22 years lang, ngayon po ay 50 years more, sobra-sobra. At syempre, umaasa tayo na patuloy kayong pagkakalooban ng Panginoon ng mas maganda pang kalusugan. Very healthy ang inyong pangangatawan para lalo pa kayo makapaglingkod sa Panginoon po. Maraming po salamat. Happy Fiesta po, Nanay Flora. Maraming salamat din po sa unang hirit at kay Mang Maris. Salamat Salamat. po. Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!